Ah. Pako yan! Di nga! Ipinako rin ang dalawang salarin, isa sa gawing kanan. Patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. At nagsasalaran sila upang malaman kung alin sa kanyang kasuotan ang mapupunta sa isang isa. Iligtas niya, di ba? Iligtas naman niya ngayon ng kanyang sarili kung siya nga ang Mesiyas, ang inilang ng Diyos. Nilibak din siya ng mga kawan, nilapitan at inalok ng maasim na alak. Sinabi nila, Kung ikaw ang ari ng mga Hudyo, lagtas mo yung sarili. at nakasulat sa ulunan niya sa wikang Griego, Latin at Ebreo. Ito ang hari ng mga Hudyo. Palakpakan mo. Hanggang sa ikatlo ng hapon, nawala ng liwanag ang araw at ang tabing ng templo'y nabunit sa gitna. Sumigaw ng malakas si Jesus. Sorry! Ama! Sa mga kamay mo ay pinagtatagupilit ko ang aking espiritu! At pagkasabi nito, nalagot ang kanyang hininga. Nang makita ng kapitan ang nangyari, siya'y nagpuri sa Diyos. Tunay lang, matuwid ang tao ito. Sabi niya. Ang nangyari ito'y nakita ng lahat ng tao nagkakatipon at nagmamasid. At umuwi silang dinadabukan ang kanilang dibdib. Nakatayo naman sa di kalayuan ang mga kaibigan ni Jesus, pati ang mga babaeng sumunod sa kanya mula sa Galilea, at nakita rin nila ang mga bagay na ito. Palakpakan po. Sunod kay Jose ang mga babaeng sumama kay Jesus mula sa Galilea. At nakita nila ang pinaglibingan, pati ang pagkakalagay doon ng bangkay ni Jesus. Mabuti at matuwid ang taong ito at kabilang sa mga naghihintay sa paghahari ng Diyos. Bagamat kagawad siya ng Sanhedrin, hindi siya sang-ayon sa kanilang ginawa kay Jesus. Lumapit siya kay Pilato at hiningi ang bangkay ni Jesus. Pati ang pagkakalagay doon ng bangkay ni Jesus. Pagkatapos, umuwi sila at naghanda ng mga pabango at mira. Nang dumating ang araw ng pamamahinga, nagpahinga sila ayon sa itinakda ng kautusan.
Nang dumating sila, narat na nilang naibulin na ang batong nakatakip sa pintuan ng libingan. Ngunit nang pumasok sila, wala ang bangkay ng Panginoong Hesus. Samantalang nagugulo ang kanilang isip tungkol dito, nakita nilang sukat sa tabi nila ang dalawang lalaking nakasisilaw ang ganit nila ang mga lalaki. Sa mga apostol. Ngunit inakala ng mga apostol na kahibangan lamang ang kanilang sinabi. Kaya hindi nila pinaniwalaan ang mga babae. Gayon man tumindig si Pedro at patakbong nagpunta sa libingan. Lumungkot siya at pagtingin sa loob ay wala siyang nakita. Kaya wala pa katulad. Pas ng puso. Pagdating sa Betania, itinaas niya ang kanyang mga kamay at pinagpala sila. Samantalang iginagawad niya ito, siya'y sinamba nila. Pagkatapos, sila'y nagbalik sa Jerusalem. Sila'y nagbalik sa Jerusalem. Taglay ang malaking kagalakan. Palagi sila sa templo at doon nagpupuri sa Diyos. Palakpakan po natin ang ating Hallelujah. Hallelujah. Iyan po ay sa pangunguna ni Pastor Abire, Pastor Ronnie, Pastor Anita, Sister Sabel, si Pastora, sino pa si Pastora Dam, at si Brother Angel na gumawa po ng PowerPoint. Palakpakan po natin lahat sa kanila. Nawala ang tayo. Nawala yung PowerPoint. The life, the death, and the ascension of Christ. At mga bata na sumama rin po. At siyempre naman, doon sa mga nanood, kung walang nanood, walang papalakpa. Sa pangunguna. Siyempre, palakpakan natin. Sa pangunguna ni, ni Ate Pin, Kuya Marlon, at si Lola Guillen. Tama. At si Teacher Kate. Oh, Teacher Kate. Teacher Kate. Si Brother, At saka mga anak ni Pastora Miri. Tsaka yung mga bata pa po. At si Brother Richard, palakpakan po natin si Brother Richard. Dinala siya ng Panginoon dito. Welcome, Brother Richard. Yan. Yan. So, Victoria ka tayo.